Gusto ko talaga, gusto ko na. Nagsawa na ako sa ilang presidente na kasi. Kung ganon lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, bahala kayo. Mindanao is rich. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, sinagot na po ni Pangulong Duterte, ito pong mga bintang po sa kanya tungkol po dito sa fentanyl issue. Tapos yung linawin din po natin itong paghiwalay, yung balak na paghiwalay sa Mindanao. Akala po natin through rebellion. Ito, nung una ko po napakinggan, akala ko po siya, rebellion na to, no? Magdidigmaan na yata. Hindi po pala, no? Binalik lang po. Napakahenyo po talaga nitong Pangulo natin, dating Pangulong Duterte, no? So papaliwanag po natin yan through what action. At syempre, yung alitan po ni Tambi, sinagot po ni Senator Amy. Naku, napakarami pong balita. Hindi po natin yung nangyari po sa Senate hearing. Ano na lang natin, no? Hindi na natin habaan yung kasi ang dami-dami po talaga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Pero kaya nga po hindi na po pwede ngayon yung sa maramihang hamon, no? Na hamon, panyanyari, mukhang hindi na po uubra yung mga dating estilong mananahimik na naman yung ating Pangulo. Kinakailangan ng mga sagot. Okay, pag-usapan po natin, no? Alam po ninyo, ito po, si Pangulong Duterte po ay sinagot na po yung ibinato sa kanya, no, na tanging paliwanag. Ang sabi ni Duterte, kaya kayo nagchatcha, kaya kayo nag-People's Initiative, kaya kayo magcha-charter change, ay para mag-penetrate pa kayo sa power. Fentanyl issue, ito po ang sagot ni Pangulong Duterte. Maganda eh. Alam niyo naman mga Duterte, ito po, hindi na po ito pwedeng hindi na to pwedeng baliwalain. Duterte bears PBBM to take drug test. Yan po ang pamagat nitong Mindanao News. No? Ang sinasabi po ni Pangulong Duterte, yung fentanyl po ay nireseta. Nireseta sa kanya ng doktor. Sinabi niya po kung sinong doktor niya, saan nireseta. Malinaw po, no? Malinaw po yung na ito po ay galing po sa doktor. Pero sinabi niya rin po na tapos na po yung paggamit niya ng kasi magaling na siya. Yun po kasi yung na-aksidente, sobrang sakit siguro, niresetahan po siya ng fentanyl. Patch lang po, hindi po yan yung hindi po yung iniinom, no? Yung patch patak, correct, maganda yung paliwanag nito si parang salon pass. No, patch lang. Yung pala ibig sabihin ng patch, iniisip ko. Parang salon pass po. Ngayon, magaling na po siya, no? Hindi na po siya gumagamit. Kasi prescription drug eh. Alam niyo po ang prescription drug, pati po yung petsa. Nakalagay po kasi doon, sa mga hindi po nagkakasakit, paliwanag lang natin ng konti. Pag sinabing prescription siya, nakalagay doon kung 7 days mong gagamitin yung prescription drug. Nakuha nyo? Yun po yung ibig sabihin nun, no? Kung 7 days pong gagamitin yung prescription drugs, after 7 days, hindi ka na makakabili. Kaya another prescription na. Yun po yung ibig sabihin ng prescription drug. Kaya po, pwede nyo namang interviewin yung doktor. Ayan po, very open po si Pangulong Duterte. Interviewin nyo. Sinabi rin niya po kung saang ospital. Very open po yan. Yung isa, tanong niya, sino nagbigay sa'yo ng prescription ng cocaine? Bakit ka, saan galing yung cocaine? May prescription ka ba ng cocaine? Magkaiba po yun eh. Ngayon, tinatanong nyo, kung totoo ba na gumagamit ang ating Pangulo. Ito naman ito po, hindi po natin kayang patunayan yan. Tama po kayo, akusasyon po yan ni Pangulong Duterte. Hindi po ako magpapatunay niyan. No? Alam po natin kung sino nag-akusa. No? Inakusahan. Ayan, hamon naman po ni balik naman pong hamon ni Pangulong Duterte. Drug test ng kita ng tao. Possibly sa Luneta, no? Siyempre, malabo naman yun. Medyo fall na yun. Kaya lang, magaganda po yung punto ni Pangulong Duterte. Dito naman po sa Mindanao para masegue na natin sa Mindanao, no? Sabi nyo parang imposible dahil po Mindanao, parte na ng Pilipinas yan, buhat ng pinanganak tayo. Sa nangyayari po ngayon, wala na pong imposible. Kung tinatanggap nyo po yung People's Initiative through pirma, at tinatanggap nyo rin siguro malamang, na maraming nakapirma ay akala nila ayuda yun. So alam natin lahat na ito ay merong panlilin lang, di po ba? Pag ganun po ang sitwasyon na akala mo ayuda kaya ka pumirma,
merong element puro ng panlilin lang. Ngayon, ang sabi ni Pangulong Duterte, meron po pala, no? Pwede po palang manawagan ng independence din mismo yung mga tao sa isang lugar, trooper ma rin. At ito po, walang lihiman. At least alam po ng mga taga Mindanao na yung pinipirmahan nila ay para sila humiwalay. Hindi po to rebellion na matatawag. Akala ko nung una, tignan niyo po kung gaano po katalino tong Tatay Digong, no? Pinauubran niyo nga yung People's Initiative na gano'n ng na malabo na hindi nga umaamin kung sino yung leader niyan. Di ba? Okay. So kung umuubra yung People's Initiative na pirmahan, sabi po, kaya ko sinilagay so that we can pursue. By this time, you would know that we're wedal. Hindi naman rebellion, hindi yan sedition. Hindi po pala nananawagan si Pangulong Duterte na magpag-alsa, no? Ito po pala ay sa pamamagitan ng gathering of signatures. Ngayon, kung hindi nyo po tinututulan yung ginagawa ng lower house na gathering of signatures, para magtsatsa, ganun po ang katumbas nito. No? Kung legal po sa inyo yung pag-gather ng signature para magtsatsa, pwede rin mag-gather ng signature yung mga taga Mindanao. Kasi pinalulusot natin Di ba? Pinalulusot natin yung People's Initiative Totoo naman po, wala naman po nagsasabi si Subiri, wala na pong ano yan sa Subiri. Naniniwala kayo na hindi tuloy ang People's Initiative. Tuloy po yan. Na-delay lang ng konti ng COMELEC para payapain lang ng mga taong nagagalit. Ang may kasalanan po niyan, no? Si Tambaluslos, hindi nyo naawat. Tuwan-tuwa pa nga kayo pag bumaba na si Tambaluslos. O eto na epekto. Yung hindi nyo kayang awatin si Tambaluslos, yan na epekto. Nung isang araw lang po, isang araw pa lang bumibira yung mga Duterte, windang na kayo. So ibig sabihin, ito po ba'y legal? No? Yung ginagawa po ni Pangulong Duterte, tandaan po ninyo. Hindi ko po alam yan, hindi naman ako abogado Tignan po natin kung ano po legality niyan. There's a process before the UN, United Nations, wherein you would gather signatures from all sorts of Mindanao verified under oath in the presence of so many people to decide that we want a separate. Kaya kung ganun lang naman kayo dyan sa Luzon, sa Visayas, bahala na kayo. Ibig sabihin, mga kapatid, pwede niya kasi, kung hindi nyo tinututulan, ito naman yung punto ni Pangulong Duterte. Tutol sila sa tsatsa na pinepenetrate nito ni Martin Romualdez through sa pamamagitan ng People's Initiative Kuno. No? Actually, last recourse lang nila yan. Kung talagang hindi mapipigil yung Romualdez na yan, nakulelat sa lahat ng survey, gusto maging Prime Minister, kulelat ka sa lahat ng survey. 35 si Sara Duterte. Yung mga taga-Luzon at Visayas, gusto maging presidente si Sara Duterte. Tapos ang mamumuno sa atin, ganun lang po yung ka-shortcut Ang mamumuno sa atin, isang Romualdez, nakulelat sa survey, pinakaayaw. Yun po ba gusto nyo mangyari sa bansa natin? Yung pinakaayaw ng tao, siya yung magiging pinuno dahil nagbago tayo ng konstitusyon. Kaya niya nga pinupush yan lumabas na po sa Senate. Ano po bang sinasabi sa Senate hearing? Doon sila nagmeeting sa bahay ba yun o resort? No? Ni Romualdez, imposible namang wala kang alam doon. Tandaan nyo, yung simpleng kaso lang, yung mga hazing, ginamit yung bahay mo. Hindi mo pwedeng sabihin na wala kang alam doon. Nangyari sa bahay mo yung hazing. Hazing po yun Biglaan yun. Pwede talagang hindi alam ng may-ari kung hindi nakatira ron ng may-ari. Di ba may kasalanan yung may-ari ng bahay, yung simpleng hazing? Mga kabataan yun, siguro, di ba pwede pa mga tuwiran yung tatay Hindi ko naman alam na hazing pala ginagawa ng mga anak ko dyan. Hindi na nga tayo maniwala doon na walang alam yung tatay Ito pa kaya, sa bahay mo nag-meeting, wala kang alam. Yan po, direkta kaya nilang manloko Kaya nilang sabihin na wala akong kinalaman dyan, People's Initiative yan. Pero doon lang sa amin nagmi-meeting. Ako po, binabalik po sa kanila ni Tatay Digong yung ginagawa nila sa Pilipinas. Actually, pinare-realize lang nila sa tao Sabi na sa inyo mahihirapan talaga kayong kalaban yung mga Duterte. Ang mga tumabla po sa mga Duterte, no? Sa totohanan lang po, yung mga tumatabla sa Duterte, may kahinaan po ang utak niyan. In the first place, bakit nyo niligawan si Sara Duterte na mag-Vice President?